Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel at ano lang po no, i-share ko na lang po sa inyo, late upload po ito last year pa pero uubusin ko lang naman yung mga late upload ko tapos magko-continuous upload tayo. And then sa mga bago pa pong nanonood sa channel ko, isa po akong OFW dati sa Kuwait. Nagstay po ako doon ng matagal-tagal. Nagtrabaho lang po ako sa food industry. So, kukuwentuhan ko lang muna kayo. Etong araw na to is July last year and it's Canada Day. And first time ko kasi nauna ako sa asawa kong pumunta dito sa Canada. So, nung Canada Day last time is may pasok ako. So, this time kasama ko yung asawa ko and it's our first Canada Day together and parehas kaming day off. Alam nyo ba, ang dami kong reason. Gusto ko lang din i-share sa inyo, no, baka nasa punto kayo ng ng buhay nyo na naiisip nyo, worth it ba pumunta ng Canada? Kasi kami nung nagpa-process kami ng asawa ko, lagi ko yung tanong sa kanya. Kasi nga, siya talaga yung may gustong mag-Canada. Ako, gusto ko naman, pero hindi ko talaga ganun kaseryoso. Alam mo yung hindi ko sineseryoso na makapunta talaga ng Canada. And then, yung asawa ko ngayon, pinaka may gustong-gustong makapunta ng Canada. Tapos, sinasabi niya lahat ng benefit. Tapos, sabi ko sa kanya, syempre, hindi naman puro benefits lang yung makukuha natin sa pagka-Canada natin, di ba? Pero dumating talaga sa punto dahil sa tagal-tagal, ang tagal namin nag-antay ng application namin na ma-approve. Dumating sa punto na parang sabi ko baka na-scam na kami or baka kung hindi man kami na-scam, worth it kaya yung magiging buhay namin dito sa Canada compare dun sa Middle East kasi malaki-laki din naman yung sahod natin. And then, nung di mo nga talaga malalaman kung di mo susubukan. Syempre, ako bilang mag-isa, syempre kasi 'di ba temporary foreign worker yung pathway ko papunta ng Canada. Malungkot, mahirap. Yung mga ganong eksena is nahihirapan talaga ako. And then, nung nakasama ko na yung asawa ko dito sa Canada, doon ko nakita yung beauty na meron para talaga sa yung lugar ng Canada is for family talaga. Pero kung ako sasabihin ko lang sa inyo yung experience ko. Kung single kang pumunta dito, parang malungkot. Kasi open country siya, lahat magagawa mo. Mas masarap kung kasama mo yung mahal mo sa buhay. Hindi man yung asawa mo or yung anak mo na lang, ganun. Talagang maganda yung Canada, especially para sa mga kids. Kasi naalala ko dati, nung nagpa-process kami ng papers namin. Ang laki ng binabayaran. Ang laki ng binabayaran namin sa consultant. At the same time, ang bagal-bagal ng process. Tapos, ganun pala talaga pagka first country yung ina-applyan mo. Hindi ka tulad sa Middle East na pag nag-apply ka, mabilis lang. Hindi naman super bilis. Pero yung, alam mo yun, within that year, makakaalis ka, makakapag-work ka na sa Middle East. Unlike dito sa first class country, mahirap. Talagang nagba-background check sila. Tapos, panay-panay yung update, yung additional documents, yung mga ganun. Tapos, bakit ko ba nasabing maganda dito sa Canada? Kasi nga, kami sa Middle East, ang laki ng sahod natin, 'di ba? So, pinapadala natin sa pamilya natin sa Pinas. Pero hindi tayo magkaroon ng sarili nating bahay, di tayo magkakaroon ng sarili nating sasakyan, unless na lang talaga kung bigating ka. Alam mo yon. Dito sa Canada, madaling makakuha ng sasakyan as long as good credit ka and kahit nga wala kang ilabas na down payment kasi na-experience ko sa first car namin ng asawa ko yung sedan, hindi kami naglabas ni $1 or ni 50 cents, wala kaming nilabas pero nakapag-uwi kami ng sedan na sasakyan na brand new. And then tapos, ilang lang, nagkaroon din ng sasakyan yung asawa ko kasi kailangan namin kasi parehas kaming may double job. So, nahihirapan kami sa isang sasakyan. So, syempre, depende pa rin sa sitwasyon yun, di ba? And then,
yung bahay dito, as long as may pang down payment ka and then good credit score ka din siguro, pwede ka nang mag-mortgage. Pero syempre, di ba, pinagpaplanuhan yung mortgage kasi sobrang bigat na yun. Yun yung isa sa pinakamabigat na magiging decision mo dito sa pagtira natin sa Canada. Kasi hindi naman lifetime mangungupahan tayo. And kung dati ka pang nanonood sa YouTube channel ko, alam nyo na naglalakad ako dati nung wala pa akong sasakyan. Naglalakad ako mula sa bahay papunta ng Edu. So, ang nilalakad ko nun is 1 hour, makapag-survive lang. Pero syempre, yung may-ari ng bahay laging nag-o-offer ng rides, lalo na pag mga extreme weather na. Kasi dito sa area namin, dito sa Saskatchewan, may time na nag-aano yung temperature, negative 50, 40, extreme cold yun. So, hindi kaya ng katawan na maglakad ka sa labas. So, yun, nag-aalok yung may-ari ng bahay ng rides, free rides, tsaka yung kapitbahay namin. And then, pagka, naman, kaya ko nang maglakad. Kasi, ang sinaset ko sa sarili ko, negative 28 pababa, kaya ko maglakad niyan. Kasi 1 hour walking, di ba? Dodoble-doblehin ko lang yung jacket ko. Pero worth it talaga lahat ng sacrifices ko nung mag-isa pa lang ako. Kasi ngayon, tignan mo, nung naglalakad ako dati, iniisip ko na lang talaga, sinasabi ko sa sarili ko na hindi ako habang buhay maglalakad. So, habang wala pa akong sasakyan, wala pa kaming sasakyan, i-enjoy ko na lang muna yung paglalakad ko. Kasi hindi naman nahahayaan ni Lord na forever ako maglalakad. Ganun yung mindset ko dati. And then, tingnan mo, ilang buwan or isang taon lang, 2 na sasakyan namin ng asawa ko. Ganun kabait talaga si Lord. Ganun siya magbigay ng blessing, 'di ba? Basta may pay tayo sa kanya. And then ngayon, grabe, ang dami-daming reason para i-share ko sa inyo na worth it mag-Canada kesa sa Middle East. Pero syempre, depende sa sitwasyon. Kami ngayon may 2 sasakyan, pero at the same time, nagsusuporta pa rin sa mga parents namin sa Pinas, sa pamilya namin. Pero nakakapag-save pa rin kami. So, depende pa rin yun sa sitwasyon, di ba? Malay mo, iba-iba tayo ng sitwasyon, hindi naman tayo pare-parehas. So, yung amin, ito lang yung sinishare namin. Nakakapagpadala man kami sa pamilya namin sa Pinas, hindi naman ganun kalaki kasi syempre pamilya na rin kami at alam niyo yun, bumubuo kami ng pamilya pero hindi pa pinagkakaloob ni Lord kasi nahihirapan pa kami this time na makabuo ng baby, pero nagpa-check up na kami and may mga dapat gawin na laboratory, pero naisip rin namin ng asawa ko na si Lord pa rin talaga yung masusunod. Kung time na ibigay na sa amin ni Lord yung baby, baka kasi hindi pa kami ready sa ngayon, pero sana hindi na magtagal, bigyan na tayo ni Lord. Kasi syempre happy tayo sa mga friends natin na magkaka-baby na. We are so genuinely happy for them, pero at the same time meron sa puso ko, lalo na ako, meron sa puso ko na sana ako na yung next. Pero hindi naman tayo masusunod. Si Lord yung masusunod. So, antay-antay na lang kailan ibibigay ni Lord yun. And yan. So, dahil first Canada Day namin ng asawa ko, nagpunta kami ng Waskasu. So, ito yung lake, most famous lake dito sa lugar namin. So, 1 hour and 30 minutes yung drive. Pero kung mag-overspeeding ka, 1 hour lang yan. And then, may kasama kami, sila Maring Marisa and si Paring Kerwin, and taga Kuwait din sila, pero hindi ko sila kilala sa Kuwait. Dito na lang kami nagkakilala sa Canada kasi parehas nga kami ni Maring Marisa na nauna sa mga asawa namin. So, kami yung mga tawag sa amin is principal applicant. Dahil nga Canada Day today, may inaantay kaming parade. Yun yung isa sa inaabangan namin
every Canada Day may parade silang program, ganyan. So, first time din namin mapapanood yung parade nila. So, while waiting sa parade, kasi mamaya-maya pa pala yun, akala namin morning gagawin, yung pala lunch time. So, nandyan na kami ng mga 8 or 9 or 10, hindi ko na maalala. So, mga 10, ganon. And then, bago kami bumiyahe pa Waskesiu, dumaan kami ng Tim Hortons, bumili kami ng breakfast namin, and then habang nag-aantay nga sa parade, nagtambay muna kami dyan sa tabi ng seaside, ano yan, sa tabi ng lake. So yung lake nila dito, ano siya, no, hindi ganun kalinis. Tas medyo masangsang yung amoy, pero okay lang, enjoyin mo na lang yung nature, kasi tuwing summer mo lang ma-enjoy yung lake dito, kasi nga pag winter sobrang lamig, tsaka frozen yung ano nila, yung yan, yung lake nila frozen yan. And then ano mas pa ba? matindi yung ano dyan, walang So, masisilungan. well, chillaxing. Alam mo, na-appreciate talaga namin ng asawa ko yung mga ganitong holiday, kasi nga hindi naman natin na-experience sa Middle East na pag holiday is off ka, 'di ba? Pag holiday sa Kuwait, lalo na sa food industry, yun yung busy. Maraming ginagawa, maraming orders. Pero yun yung kabuhayan natin eh. So we are not complaining. We're just telling the truth. And then yun na nga. So nagre-relax lang kami. Ay, kung makikita nyo lang, kung nandito lang din kayo. Ganda-ganda ng Canada. Pero dahil nga last year, hindi pa kami nag-try magpunta ng Alberta. This year, 2024, yan yung goal namin. Isa sa goal namin ng asawa ko. Makapunta ng Alberta, yung mga famous na tourist spot, yun yung next destination namin ngayong 2024. So, kung nakikita nyo sa Facebook ko, nag-upload din ako sa Facebook ko. Pero usually, pang YouTube channel ko is yung basta mas malaman na video, kasi wala masyadong nanonood dito. Kaya okay lang. So, yun. Basta kung nasa, talaga kayo, nasa punto kayo ng buhay nyo, napapaisip kayo kung worth it ba makapunta dito sa Canada. Sinasabi ko sa inyo, lalo na kung may pamilya kayo, worth it. Kasi may child benefits pa ang mga bata dito. Tapos, pre-education nga, it's your choice kung gusto mo sa public school mag-aral yung anak mo, or sa Catholic, yung mga private school. Dati sabi ko, pag nagkaanak kami ng asawa ko, gusto ko private, diba? Kasi nga sa Pinas, public school tayo, hindi tayo nakaranas ng mga private school. Pero ngayon mismo na nagwo-work na ako sa public school, nakikita ko yung mga activities ng mga bata. Talagang maganda. Hindi ko rin alam yung activities sa private school, pero napakaganda ng mga activities ng public school din. Tsaka yung mga teacher, talagang they are teaching their student with a heart. Iba, basta mababait talaga sila. So, kung yan na, nag-start na yung parade, so while waiting, ayan, nag-picture muna kami, and ang tagal niyan bago nag-start. Pero next year, this year, alam na namin na lunchtime pala sila. Kasi nga, nag-abang kami ng morning, wala palang morning, lunchtime pala yung kanilang parade. So, yan ang aming video. So, panoorin nyo na lang, guys. With my habibi. بس لو دي سنيدي كفشل تفضل Ano lang yun? hindi na lang din Kumbaga entrance lang nila, no? May bombero. Ay!
May bombero. Mainit. Very interesting backpack. Ayun na, may candy, may candy. Ayun na, may candy. Wala. Where's the gummy bear? You put the load right on. Yoshi gave it to me. Gotta go. Oh, look at all these bikes. Look, come here, look at all these bikes. Attention, we are looking for an old senile woman named Camilla. If you see her, we need her in the parade. This hunting is a Royal Majesty King Charles III and Okay na yun. Charles yun eh.